Kumusta mga kapiso? Sa video na ito, babahagi ko sa inyo ang 5 epektibong tips kung paano maiwasan ang katamaran. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makakatulong sa iyo na maging mas produktibo at makamit ang iyong mga layunin. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 1. Magtakda ng maliit at makakayang layunin. Minsan, ang mga malalaking gawain ay nakakapanghina ng loob at nagiging dahilan ng katamaran. Kaya't mainam na hatiin ang malalaking proyekto sa mas maliliit at mas makakayang layunin. Halimbawa, kung kailangan mong mag-aral para sa isang malaking pagsusulit, hatiin ang mga aralin sa mga seksyon at magtakda ng tiyak na oras para pag-aralan ang bawat seksyon. Kung ikaw ay nag-aaral para sa finals, maaari mong hatiin ang iyong subjects sa mga specific topics tulad ng pagbabasa ng isang chapter sa isang araw. Makakatulong ito sa iyo na hindi maging overloaded at manatiling motivated. Number 2. Gumawa ng schedule at sumunod dito. Ang pagkakaroon ng malinaw na schedule ay magbibigay sa iyo ng direksyon at mag-uudyok sa iyong kumilos. Gumamit ng planner o digital calendar upang isulat ang iyong mga gawain at magtakda ng oras para sa bawat isa. Halimbawa, maglaan ng oras para sa trabaho, pahinga at personal na oras. Disiplinahin ang iyong sarili na sundin ang schedule na ito. Kung ikaw ay nagtatrabaho mula sa bahay, maaari kang mag-set ng specific hours para sa trabaho at pahinga. Halimbawa, magtrabaho mula 9 AM hanggang 12 PM. Magpahinga ng 1 oras para sa tanghalian at magtrabaho muli mula 1 PM hanggang 5 PM. Sundin ang oras na ito araw-araw upang magkaroon ng routine. Number 3. Alisin ang mga distractions. Ang distractions tulad ng social media, TV, o ingay ay maaaring mag-alis ng iyong focus at magdulot ng procrastination. Maghanap ng tahimik na lugar para magtrabaho o mag-aral. Kung gumagamit ka ng computer, isara ang mga tabs na hindi mo kailangan at gumamit ng mga app na naglilimita ng access sa social media at iba pang distractions. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang proyekto, subukan mo mag-offline muna sa social media. Maaari kang gumamit ng apps tulad ng Stay Focused o Forest upang manatiling nakatuon sa iyong gawain. Sa ganitong paraan, mas magiging produktibo ka at matatapos mo ang iyong proyekto sa tamang oras. Number 4. Gumamit ng technique na Pomodoro. Ang Pomodoro technique ay tumutulong sa pag-manage ng oras at pinipilit kang magpahinga upang maiwasan ang burnout. Narito kung paano ito gawin. Magtrabaho ng 25 minutes, pagkatapos ay magpahinga ng 5 minutes. Ulitin ito ng 4 na beses at pagkatapos ay magkaroon ng mas mahabang pahinga na 15 hanggang 30 minutes. Kung ikaw ay nagsusulat ng isang report, subukan mong gamitin ang Pomodoro technique. Mag-set ng timer para sa 25 minutes ng focused work. Pagkatapos ay mag-break ng 5 minutes. Sa ganitong paraan, hindi ka magiging sobrang pagod at mas matatapos mo ang report ng mas mabilis. Number 5. Gantimpalaan ng iyong sarili. Ang pagkakaroon ng reward system ay nag-uudyok sa iyo na matapos ang mga gawain. Magtakda ng maliliit na premyo para sa bawat nakamit na layunin. Halimbawa, pagkatapos mong matapos ang isang proyekto o takdang aralin, maaari kang manood ng isang episode ng paborito mong serye o kumain ng paborito mong merienda. Kung natapos mo isang buong araw ng trabaho o pag-aaral, pwede mong gantimpalaan ang iyong sarili ng isang magandang hapunan o oras ng paglalaro. Ang mga gantimpala ay makakatulong sa iyo na manatiling motivated at mas masipag sa susunod na mga gawain. Sa pamamagitan ng mga tips na ito, mas madali mong maiiwasan ang katamaran
at magiging mas produktibo sa iyong araw-araw na buhay. Magsimula na ngayon at sundin ang mga hakbang na ito para makamit ang iyong mga layunin. Salamat sa panonood at sana'y nakatulong ang mga tips na ito sa iyo. Hanggang sa muli mga kapiso.